O Lord Jesus, maraming salamat po sa hapong ito na muli na naman ay kami nandito upang pag-aralan ng mga salita para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. At ngayon po yung aming magiging topic ay mag-review po kami tungkol sa salvation, yung original na salvation mo, O Lord God, na nakaligtasan, yung gospel na ibinigay mo, Lord, sa amin. At ngayon, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita at hawakan mo, Lord, ang puso't isipan ni Nanay Luz, ni Julia, ni Mariby, at saka hawakan mo rin po ang aking puso't isipan, gamitin mo, Lord, ang aking bibig, gamitin mo, Lord, ang aking boses, ang aking spirit, Lord God, na maibigay ang iyong mga salita at ikaw, Lord, na magdagdag sa lahat ng mga pag-aaralan namin about sa salvation, Lord my God. We are praying, Lord, in the power of your name, in Jesus' name. John chapter 3, 1 up to 5. Basahin mo, ha? Baba hanggang May isang lalaki nga nasa Pariseo na Pariseo. nagngangalang Nicodemo. Pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya lalaki kailangan namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Pagkat walang nakakuha, makagagawa ng matanda na iyong ginagawa. Sagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, patotohanan sinasabi ko sa iyo, kaliban na ang tao'y panganak ng ay hindi siya nakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya na Nicodemo, paano ay papanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang kalawa sa tiyan ng anak. Sumagot si Jesus, patotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng ulo at makapapasok sa kaharian ng Diyos. 6 verse 6. Ang pinanganak ng laman ay laman at ang Yun. Okay. So, babasahin ko ulit, ha? Ulitin ko para malinaw na yung pagbasa mo, pero ulitin natin. Sabi niya, sa verse 1, isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Actually, itong si Nicodemo, kung ating pag-aaralan kung sino siya, kung i-update natin sa panahon natin ngayon, ay naandun sa isa siyang abogado. At hindi siya basta abogado, kung hindi, siya ay nandun sa DOJ. Okay, meron siyang mataas na katutulan. Oo, sa mga mambabatas doon sa panahon nila, ng mga Hudyo. At sabi niya na may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo, verse 2, ito rin ay naparoon sa kaniya ng gabi at sa kaniya ay sinabi, Rabbi. Ang ibig sabihin ng Rabbi ay guro. Guro, teacher. Nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa maliban na kung sumasa kaniya ang Diyos. Kasi bakit ano ba yung mga tanda na ginawa ni Jesus nung mga panahon na yun? Nagpakain siya ng 5,000 or more than 5,000 kasi nung mga time na yon, ang nililista lang naman ay yung mga malalaki. Oo. Pero yung mga bata, hindi sinama. O maaaring yung mga 5,000 na yun, yung mga kasama pong mga bata, tuloy bata nga yung nag-provide ng ng isda na sinarami ni Panginoong Jesus eh. Tapos, maaaring 6,000, 10,000 or more than. So, gano'ng karami ang pinakain ni Jesus sa pamamagitan lang ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. So, yun yung kanyang mga ginagawa. Sabi ni Nicodemos na babalitaan niya kasi sikat pa sikat si Panginoong Jesus. Actually, panahon natin ngayon, sikat lalo siya. Diba, walang hindi nakakakilala kay Jesus. Pero noong panahon na yon, ay talagang nababalitaan na siya ay nagkapakain sa pamamagitan lang ng nag-multiply ng pagkain sa pamamagitan lang ng ilang pirasong tinapay. Ilang pirasong isda. And then, 4,000. Ilang beses na ginawa ni Jesus yun. At yung mga pilay ay nakakalakad. At yung mga lumpo ay nakakatayo.
at nakakalakad. At yung mismong patay, nakakabuhay siya ng patay. At ultimong yung mga may ketongin ay gumagaling. At halos lahat ng may sakit, halos lahat ng bulagi nakakakita. Yun yung nababalicanin ko. Demo, sabi niya, alam ko na ikaw ay nanggaling sa Diyos o nagbuhat sa Diyos, duro, dahil hindi walang makagagawa ang mga bagay na ginagawa mo kung hindi ka nanggaling sa Diyos. Okay, then, sabi niya sa verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, siyempre, sa isang tao na katulad natin, na first time, kasi katulad ng panahon natin ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon, marami na yung mga born again eh, di ba? Ito na yan. Sanay na tayo dyan. Pero nung panahon na to, itong pananalita na to, dito pa lang nag-umpitang sabihin nila, panganak muli. Dito pa lang sa yan. Naliman ng tao, panganak muli, ay dito makapasok sa karya ng Diyos. So ano nga yung meaning? Tapos sabi niya, the verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ng tao kung siya ay matanda na? Diba? Ito. O ikaw, Julian. Paano may kapanganak ang tao sa, anong ibig sabihin ito? Pagkakaunawa mo. Himala. Diba? Paano may papanganak ng tao? Ikaw, Nay. Ikaw, Marie Chris. Paano may papanganak ng tao kung siya ay matanda na? Kahit si Nicodemos ay abogado, matalino, kilala siya sa kanyang sa mga batas, pero nagtanong siya, paano di panganak? Paano nga naman yun, di ba? Tapos sumagot si Jesus, sabi niya sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig. Ang malag yung pinabanggit pala rito, maliban ang tayo panganak ng tubig. At saka ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang binabanggit dito ay yung plan of salvation ng Panginoon na kung paano ang tao ay maliligtas. Kung paano ang tao ay makakarating doon sa heaven. Kung paano siya makakatanggap ng banal na Espiritu. At sa verse 6, sabi niya, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So, ibig sabihin, iba yung tinutukoy dito ni Jesus na ipanganak muli ay hindi yung pagkapanganak na na ikaw ay mula sa yung flesh, yung mula bata, tapos pinanganak ka, di ba? Magpupultis ka muna ng 9 months. Pupultis ka ng 9 months, then after 9 months, yung nga, yung iba, ikapito lang, pinanganak na, di ba? 7 months ka lang, 7 months old na baby. So, pero ang normal talaga ay 9 months. Tapos, kapag ipinanganak siya, sa procedure ng paglaki ng bata, ganun, ay pinanganak ng flesh, iba yun, iba yung pinabanggit niya. Na pinanganak ka, Julian, doon sa mula pagkabata mo hanggang sa ikaw ay nag-13 years old. Yan yung normal na flesh ng tao. Pero yung binabanggit dito ay yung ipanganak ng tubig at saka ng espiritu. Ano ba yung tubig at espiritu na yun? Sabi niya sa Acts 2 verse 38, eto na yun. Pinanganak ng tubig at saka ng espiritu. So, mabasahin natin yung mga verse nito. Gawa chapter 2 verse 38. 1938. Sige, basahin mo. At sinabi sa kanila ni Pedro, mga sisi kayo Yeah. at mga bautisi. Sisi. Sige, basahin mo. Pangalan ni Jesus sa isang pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang pagpapatawad. Sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Bakit? Ano ba? Bakit kailangan na magsisi? Kasi ang tao, kung hindi siya magsisisi, ibig sabihin, hindi nakaka-realize na siya may kasalanan. Hindi siya makaka-realize kung may kasalanan siya. Kailangan, in the abundance of the heart,
yung tao na magsisisi, manggaling sa kanyang puso't isipan mismo na ma-realize niya na may kasalanan para magsisi siya sa harapan ng Panginoon. Kasi kapag yung tao ay nag-repent, nabaptize in the name of Jesus Christ, at nakatanggap ng banal na Espiritu, ay nabuhay sa mga patay. Kasi yung pinag-aralan natin last week, ang tao ay namatay sa harapan ng Diyos. At magmula noon, di ba yung pag-aralan natin, yan, natatandaan mo, doon sa Garden of Eden, si Adam and Eve. Si Adam and Eve ay dahil sa kanilang nagawang kasalanan, ay naging namatay sila, karoon sila ng kamatayan. Kasi ang plano talaga ng Diyos, hindi mo mamatay. Pero hindi lang physical na katawan ang namamatay. Pagkatapos nilang magkasala, nakainin nila yung puno na pinagbabawal ng Panginoon, na nung makakain nila, ay nalaman nilang sila ay hubad. Pumasok yung malis. Madaling sabi, pumasok yung kasalanan sa tao. Pumasok sa isipan ng tao, nalaman ng tao yung mabuti at masama. Ay yun yung isang kasalanan sa harap ng Diyos. At kung ganoon, pati lupa ay iba. Pati lupa ay isinupa ng Diyos. Kaya nga napag-aralan natin, diba? Ngayon, bakit sabi ni Jesus, dito kay Nicodemos, sabi niya, maliban ang tao ay panganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, dahil nga doon sa minana natin kasalanan kay Eva, dahil lahat ng tao, lahat ay nagkasala, at lahat ay mamamatay. Hindi lang mamamatay physically, kung hindi, mamamatay pa spiritually. Ano bang ibig sabihin ng mamamatay na spiritually? Yung pagkamatay mo, pagkatapos kung mamatay, kung hindi ka hen, ay okay. So, para makarating tayo, makabalik tayo doon sa paglilingkod sa Diyos, eto yun. Kailangan nating magsisi sa ating kasalanan. At kailangan nating magpabautismo. Kasi ibig sabihin yung alam, magpabautismo sa tubig. Sabi ni Jesus, maliban ang tayo panganak ng tubig at espiritu, ay hindi sa makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan nating mabautismohan sa pangalan ni Jesus. Ang ibig sabihin ng bautismo, kung pag-aaralan natin doon sa seminary, ay pagkakalibing. Hindi yun yung pagbinibig na dakaw, hindi yung pagkikita ng salat. Kasi parang, ito kasi nagsisimbolize ng baptism, yung pagkakalibing. Kung paano si Jesus ay namatay. Yun naman yung ating pagsisisi. Yun naman yung ating pagsisisi, di ba namatay sa cross? Ano mang power ng cross sa atin? Kung paano si Jesus ay namatay sa cross, yun naman yung ating gagawin na kailangan natin makarealize sa ating kasalanan at magsisi tayo. Tapos, kung paano siya ay nalibing, diba, nalibing siya, pagkaraan ng 3 araw ay siya ay nabuhay muli, ay kailangan naman natin malibing sa tubig, mabautismohan. Ibig sabihin kasi ng baptise ay pagkakalibing. Ibig sabihin, kailangan natin mabautismohan, kailangan natin malibing sa tubig sa pamamagitan in the name of Jesus Christ. Bakit pangalan ng Jesus Christ? Kasi si Jesus ang ating Diyos. At siya rin yung tumubos sa ating kasalanan. Ngayon, kung paano tayo ay nagkasala, gayon din naman tayong babautismohan upang malinis yung ating kasalanan. Kasalanan namin na nakay Adam and Eve. Yun. At kung nangyari yun, ibig sabihin, nasulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay doon sa heaven. Baptismal pa lang yun. Baptism pa lang yun ay. Ikaw, nasulat na yung iyong pangalan doon sa kingdom of heaven. Kaya lang, kailangan mo masusulan. Kailangan mo ng seal. Ibig sabihin, dahil bilang tao, nahugasan nga yung kasalanan mo, kung wala kang tulong, ng power ng Panginoon, yung Espiritu ng Diyos, mahirap kang maging nalinis ka na, pero babalik ka ulit sa ano. Babalik ka ulit sa iyong dating gawa. Kasi nga, kailangan ng power. Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, time mo. Verse 8. Ito yung time na, bago basahin. Yan yung time na bago umakyat sa langit si Jesus. Diba? Namatay siya. Nalibing. After 3 days, nabuhay muli. Tapos, nabuhay sa muli. Ngayon,
yung pagkatapos niya na magpakita sa kanyang mga disipulo, umakit na sa langit yun eh. Bago siya umakyat, dito sa Acts chapter 1, sinabihan niya yung mga tao, maghintay kayo dito sa Jerusalem dahil doon ang isubuhan ng aking Espiritu, yung kapangyarihan. Okay, basahin mo. Verse 8. Pagkatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi tayo sa inyo. At sa buong Judea at ng Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Yun. Sabi niya sa verse 8, yung pinasan niya, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kapangyarihan ha, ang tawag niya doon sa, ang gandang pasahin sa English eh. Sabi niya, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto the both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the utmost part of the earth. Hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ito yun. Ito yun. Tatanggapin ninyo ang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagkatapos kong bautismahan sa pangalan ni Jesus, nalinis sa pamamagitan ng tubig. Nakukuhan niyo ba yung yung trend? Yung pagtutuloy-tuloy ng ating pinag-aaralan? Doon sa John chapter 3, verse 5, sinasabi ni Panginoong Jesus na maliban ang tao ay ipanganak ng tubig. Yan, tubig. At Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung paano si Jesus ay namatay sa cross, yun naman yung ating pagsisisi. At kung paano naman si Jesus ay inilibing, and after 3 days ay nabuhay muli, ay yun naman yung ating pagkakaliging sa tubig. Ay baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. Mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus para sa kahugasan ng iyong kasalanan. Sa Acts chapter 1 verse 8 na maghintay kayo dun sa Jerusalem sapagkat doon po unang ibubuhos ang aking Espiritu at matatanggap nyo yung kapangyarihan. Ibig sabihin yung Holy Ghost, yung Espiritu ay kapangyarihan at yun naman yung ating pagkatanggap ng banal na Espiritu. Kumbaga, kung paano ka nalinis, sisilduhan ka naman. Nilinis ka, silduhan. Kasi kailangan natin magkaroon ng power. Kailangan natin magkaroon ng kapangyarihan. Ano ba yung power na yun? Power na maintindihan ang Bible. Kasi madalinhaga ang Bible, kung wala kang guidance ng Panginoon, ay hindi mo maintindihan ang Biblia. Naku, common Julian? Hindi mo maintindihan ang Biblia. Dahil ang sumulat nito ay tao, pero ang nagpasulat ay Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, para maunawaan natin yan, kailangan nating masilyuhan ng Espiritu ng Diyos para maunawaan natin yung kanyang ipinasulat sa tao. Yung sa kanyang mga disciple, sa mga scribe, kasi ang pinanggalingan ng Bible, ang nagsusulat niya scribe, muna sa tablet, sa mga bato, iuumin, tapos manuscript, tapos hanggang sa naging Bible na nga sa panahon natin ngayon. Ganun yung pagtutuloy-tuloy ng pagsalin-salin ng mga scripture dito sa Biblia hanggang sa kahit cellphone ay may Bible na. At hindi lang yan, pinagaling ng Panginoon. Dahil sabi niya, sa mga huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu at lahat ng tao ay makakaalam ng salita ng Diyos. Kahit hindi nakakabasa, kung gagawin lang ng tao na audio, maririnig lang niya na i-click lang niya, maririnig lang niya na kung ano yung mga verse by verse sa Bible, yun. Tapos, yan nga yun. So, balik tayo dito. So, brilliant, nakukuha mo ba yung pagsusulat? Okay. Kung paano si Jesus ay namatay sa cross, yun naman yung ating pagsisisi. At kung paano si Jesus ay inilibing, and after 3 days na nagsahay, yun naman yung ating kalibing sa tubig. Kailangan yun naman yung ating pagpapautismo sa pangalan ni Jesus para sa kahugasan nating kasalanan. Tapos, kung paano siya nabuhay muli, yun naman yung ating pagtanggap ng banal na Espiritu. First may uli, tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo, sa kamatayan, na kung paano sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay hindi naman tayo ay
Kasi after death, actually ito ang talagang focus ng salvation eh. Sabihin ko na. Heaven, heaven. Yun lang naman ang tao eh. Kasi nga dahil doon sa mina ng kasalanan kay Adam and Eve, wala na kaligtasan ng tao. So, bakit bumaba si Kristo? Bakit siya namatay sa cross? O minsan, hindi ko natin natatanungin bakit siya namatay sa cross. Kasi sinasabi sa simbahan na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nalibing, at nabuhay pagkaraan ng tatlong araw. So, ano naman yung gagawin natin? Gano'n na lang ngayon? Naligtas ba tayo doon? Hindi. Meron tayong gagawin nga. Yun yung repentance, individual salvation. Kumbaga, si Nanay Luz, kung pwede iligtas si Ami dahil anak niya. Si Nanay Luz, di pwede iligtas si Kuya dahil anak mo. Ikaw naman, hindi yung baka ano. So, Julian, hindi mo may ililigtas si Julian kahit anak mo. Kasi, individual to. Kaya nga sa Bible study natin, kailangan na in your own, pag-aralan natin mabuti. Kasi, sabi ng Panginoon, work out for all salvation with fear and trembling. Kasi sabi, pagsikapan mo raw ang iyong kaligtasan, ay mayroong panginginig. Bakit? Kasi naman, ang pupuntahan natin, heaven, hell. Amen. Amen. Sabi ko sa mga bata, ay kung gusto pumunta sa hell, sa heaven, hindi gagawin na kayo. Sabi ni Jesus, maliban ang tao ay panganak ng tubig at espiritu ay hindi siya makakapasok sa kanya ng kaharian ng Diyos. Maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu ay hindi mawawala sa kanya yung sumpa na ibinigay kay Adam and Eve na yung ang ating binana kaya tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Death and physical, death and spiritual. Ibig sabihin nun, yung ating destination, magiging heaven, susunod natin ito. Kasi sabi niya sa John chapter 3, maliban, except, pag sinabi mong maliban, meron pa ba ibang dahilan? Kasi ibig sabihin nun, kung hindi, di ba na? Ikaw, Julian. Sabihin except, kung hindi, maliban, kung hindi, sabi niya, kung hindi ka ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kaya kailangan natin na mag-listen in water and the power of the name of Jesus Christ. And then, kailangan natin masin para na Espiritu ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, mag-overcome yung kasalanan dito sa doon. Malinaw naman, no? Okay. So, mag-pray tayo. O Lord Jesus, maraming salamat po sa gabi ito na muli ay ginabayan mo ang aming pagkaaral ng salita at aming nireview ang salvation, ang true plan of salvation mo, O Lord God. At dinadalangin ko po sa iyo na manatili ito at magkaroon ng galaw o ng gawa, O Lord Jesus, sa aming napag-aralan. Increase mo pananampalataya ni Nanay Luz, Julian, sa aming napag-aralan at saka ni Marivic. At pagalingin din po, Lord, again, dinadalangin po sa iyo yung sinat, O Lord Jesus ni Julian, ay pagalingin mo po siya totally, O Lord God Jesus. At tulungan mong ituloy dahil yung naibala sa buhay namin, Panginoon. At ang lahat po dito ay walang magkakasakit. Bless mo, O Lord God, yung pagkakarinderya, O Lord God, Nanay Luz, at lagi mo siyang bibigyan ng panusugan sa pangatawan at ang bawat isa. Maraming salamat po. I-bless mo kami spiritually. I-bless mo ang aming isipan. Walang ganong problema kung